Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito na naman po ako, Brother Ochi, para mag-share sa inyo ulit ng salita ng ating Diyos. Pero syempre, alam nyo naman po, dapat nating unahin, tayo po ay mananalangin muna at samahan nyo po ako ihanda ang inyong mga puso at isipan. Magsiyo po tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ama, maraming salamat na naman po sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming maririnig, mababasa at mapapag-aralan. Lord, muli mo kaming samahan. Buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Gabayan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, samahan mo rin po ako upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, hello po ulit. At ulitin ko lang, welcome po kayo sa aking channel. Diyan po mga kapatid, sa ngayon pa lang nakapunta, ngayon pa lang nakapasyal dito sa aking channel para manood po ng aking mga videos. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, natapos na natin ang chapter 7 na pagkatapos na makipagkasundo ni David sa ating Diyos at yung part 2, ang panalangin niya ni Haring David mga kapatid. At dito sa chapter 8, lumawak ang kaharian ni David. Excited na po ako, kaya mag-umpisa na po tayo. Chapter 8 verse 1 mga kapatid. Pagkatapos nito, nilusob at nilupig ni David ang mga Pilisteo. Kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinehilera, sabi rito, ulitin ko po, nilupig din niya ang mga Moabita, pinahilera niya ang mga, sabi rito, pinahilera niya ng pahiga ang mga ito at sa pamamagitan ng isang panukat, nagpasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat dalawang sukat ay pinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. No? Sinusukat mga kapatid. Yung sa pangatlo, ay yun ay nililigtas at pinagbabayad na lang ng buwis. Kakaiba, no, mga kapatid. Verse 3, tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng Haring Rehob ng Soba. Sabi rito, si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain ng baybayin ng ilog Euphrates. Sabi pa dito, upang bawiin ng mga lupaing iyon. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na naglalakad ang nabihag ni David. Sabi rito, pinilayan niya ang kabayo maliban sa itinira niyang sapat na bilang na para humila ng 100 karwahe. Sabi dito, ang napatay, sabi rito, ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria, sabi rito, buhat sa Damasco ay 22,000. Verse 6 mga kapatid, nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram malapit sa Damasco at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya magpunta.
Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya magpunta. Tandaan po natin yung salitang yan ng ating Diyos, mga kapatid. Verse 7, ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotal, mga lungsod ni Hadadezer. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway nito. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Sabi sa verse 12, sa Edom, sa Moab, at sa Ammon, sa Filistea at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob, na hari ng Soba. At verse 13, si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David, inulit saan man siya magpunta. Di ba po? Ulitin ko to. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Sumunod si David sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Inuuna niya ang Diyos. Tinatanong niya, Lord, Yahweh, gagawin ko po ba ito? Lulusubin ko po ba ito? Mananalo po ba ako? Inuna niya ang Diyos. Kaya sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang laban, siya ay nagtatagumpay. Sabi nga dito, di ba? Saan man siya magpunta, pinagtatagumpay siya ni Yahweh. At kung tayo rin ay susunod sa ating Diyos at uunahin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng ating gagawin, pangarap, unahin natin ang Diyos, sigurado ko, kagaya ni David, tayo rin ay magtatagumpay dahil sasamahan tayo ng ating Diyos. Mga kapatid, yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos ngayong araw na to. Lumawak ang kaharian ni David, na pwede rin lumawak. Hindi man dumami yung ating lupain na literal, mga kapatid, lalawak yung ating maaabot, lalawak yung ating mapupuntahan para masyaran natin ang salita ng ating Diyos. Yun ang ibig sabihin na lalawak ang ating lupain. Di ba pwede natin nasabihin na narating ko na rin yung lugar na yan, narating ko na rin yung lugar na yan, napuntahan ko na yan. Di ba yun yung ibig sabihin na paglawak ng ating lupain. Hindi literal mga kapatid. Pero kung talagang pagpapalain tayo ng Diyos, bakit hindi? Literal na lupa, lugar o bahay ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Di ba po? Kung talagang tayo'y susunod sa ating Diyos, kagaya nga ng salita niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang tunay na pangako ng ating Diyos na dapat nating panghawakan. Hindi lang yan, napakaraming pangako ng ating Diyos na dapat nating panghawakan, isa puso't isipan, bit-bit natin saan man tayo magpunta, mga kapatid. Sino man ang ating makakaharap, dala natin ang salita ng ating Diyos. Sigurado, kagaya ni David, magtatagumpay din tayo saan man tayo pupunta. Napakagandang salita na naman ng ating Diyos, napakagandang pag-aaral, napakaganda na naman ng sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayong araw na to. Maraming salamat siyempre, una sa ating Diyos, pangalawa sa inyo dahil patuloy kayo nakikinig ng salita ng ating Diyos. Nawa mga kapatid, lagi niyo itong panoorin, pakinggan at magbasa rin kayo ng salita ng ating Diyos para alam niyo rin na napakaraming pangako ng ating Diyos sa bawat tao dito sa lupa. Maraming salamat mga kapatid, at tayo po ay muling lalapit sa ating Diyos para magpuri
magpasalamat sa Kanya. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Yes, O Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nag-iisang Diyos ng lahat ng tao sa buong daigdig, buong kalawakan. Ikaw ang may gawa, O Diyos. Ikaw ang may bigay sa amin ng lahat ng meron kami, na lahat ng nakikita namin. Sa iyo galing po yan, O Diyos. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Dahil lagi kami may naririnig ng iyong mga makapangyarihan salita. Binigyan mo kami ng isang pagkakataon, O God. Binigyan ng isang pagkakataon sa aming mga buhay para malaman namin ang iyong kapangyarihan, para malaman namin, Lord God, yung mga napakarami mong pangako sa amin, yung milyong ways mo para kami baguhin, ayusin at pagpalain. Maraming salamat po, God. Salamat po sa lahat, sa buhay na maayos at malakas na pangakatawan, sa pagkain everyday, O God. Salamat po sa iyong kabutihan, pagmamahal sa amin lahat, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo. Yung mga taong hindi nagsasawang makinig, mag-aral at magbasa ng iyong mga salita, at hindi lang basta basahin, hindi lang basta pakinggan, bagkus ito'y isabuhay, isapuso at ihayag sa lahat ng tao. Thank you, Lord, sa pagkakataong yan. Thank you, Lord, sa lakas ng loob. Thank you, Lord, sa wisdom and knowledge na binibigay mo po sa amin, sa mga taong naglilingkod, yung mga taong totoong naglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa guidance and protection. Salamat po, Lord God, dahil galing sa inyo ang lahat. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito, sa katagumpayan pa ng aming mga gawain ng Wisdom Church, O God, at ng mga iba pang mga churches sa buong daigdig na totoo na sila ay naglilingkod sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance and protection, sa pagpapala. Salamat po, O God. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Pagbigay ng pagkain sa aming lahat, pagbigay ng kasiyahan sa mga nalulungkot, at pagbuo ng bawat pamilya, O God, at pagkakaisa ng mga tao sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataong ito, sa gawaing ito. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, please always bless us all and guide us all. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos, dahil alam ko dinig ng Diyos yung ating panalangin. At yung mga sinabi nyo, pinanalangin nyo ngayon, nakarating yan sa ating Diyos. So ulitin ko lang, mga kapatid, yan po ang chapter 8 na lumawak ang kaharian ni David. Yan po yung part 1 ng chapter 8. Bukas po yung part 2 nitong chapter 8. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Tandaan po natin ito, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat. Salamat po.